Kamusta Libra? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang energy mo, ang energy ng person mo, ang energy ng relasyon. So, kukuha ko ng charms. Itong rune muna ang unahin nating alamin kung ano yung masasabi para sa mga Libra. Tatlo yung kailangan nating rune. Ang una mong bato ay Ewas in reverse. Alam ng universe na matulungin kang tao, pero huwag sa sitwasyon na pati ikaw ay madadamay. Huwag kang mag-act na ikaw yung peacemaker, hindi makakatulong sa iyo. At saka magplano ka ng ikaw lang muna, pampagulo lang kapag merong kasama. Itong Theresa's in reverse, maging aktibo at saka mag-ingat sa person na tatraydoring ka. Pangalawang bato na ito na sinasabing i-delay mo muna yung mga decisions mo. Itong Hagalas naman ang nagsasabi na may mga sitwasyon sa buhay mo na may hirapan kang makontrol. Kailangan ng patience at saka ipagpatuloy yung pagiging madasalin. Ano man ang relihiyon mo. At saka tatlong bato yung nagsasabi ng delay kasi may mga unexpected na mangyayari sa buhay mo. Kailangan ng renewal sa buhay mo para magkaroon ka ng improvement. At kung meron kang alagang hayop, mag-ingat na hindi siya magkasakit. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito yung cards mo, the Moon in reverse, 2 of Wands at Ace of Wands. Nakadalawang cards ka na meron kang takot or pagdududa sa mga plano mo. Naghihintay ka ng tamang timing para umaksyon. At dalawang cards na ang nagpapaunawa sa iyo na kaya nagkakaroon ka ng oportunidad kasi ito na yung perfect timing. Ang ilan sa inyo, nagbabalak ka or nakaschedule ka na papunta sa ibang bansa. Kaya pala sinabi ng mga bato, kung may plano ka, ikaw lang muna para walang pampagulo. Sinasabi ito kasi dito sa mga cards mo, kung dito sa Pilipinas, magkakampi kayo, sa ibang bansa hindi na. Sa career, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na merong darating na bagong trabaho na mas magbibigay sa iyo ng malaking chance at oportunidad. Sa negosyo, maganda rin yung mga cards kasi magpaplano ka na kung palalawakin mo ba yung negosyo mo or wag lang muna. Mas maigi na palawakin mo at makasunod sa trend ngayon. Para ma-excite yung customers mo. Sa mga single, nakikipagrelasyon ka pero hindi ka pa nagseseryoso. Kasi hinahanap mo pa yung taong makakapagpatigil ng mundo mo. Wala pa sa ngayon eh. Ang ilan na nasa relationship, matagal na kayo ng person mo pero maraming nagbago sa kanya at saka nawalan na kayo ng koneksyon. Dahil nga ang ilan sa inyo ay nagtatravel or nagtatrabaho sa ibang bansa, meron kang makikilala ulit at makakarelasyon mo. May posibilidad na magkapalit kayo ng cards ng person mo kasi connected kayo sa isa't isa. Ikaw na bahalang tumukoy. Ito naman yung cards ng person mo, the Wheel of Fortune, the World at the Tower.
Maraming mga magandang oportunidad na darating sa person mo. Kaya kailangan mas harapin niya kung ano yung nangyayari sa kanya ngayon at iwan na yung mga lumang nakagawian. At saka pareho kayo ng person mo na nagtatrabaho sa ibang bansa. At saka nakadalawang cards na kung ano yung nangyayari sa buhay mo, kailangan mo magpatuloy. Huwag kang sumalungat. Mas lalo ka lang mahihirapan. Sa financial, nakadalawang cards na very positive, na magiging maganda, magtutuloy-tuloy yung daloy ng financial. Maganda kasi yung career na sinimulan mo, kaya ganun din sa financial. At ang importante ay yung mag-save ka ng money at saka yung makontrol mo yung mga expenses mo. Hindi ito natural or simple kasi marami talagang nakakalimot kapag maganda na yung nagiging buhay. Kung ayaw mong bumalik sa dati mong buhay, pakaingatan yung swerte. Sa mga single, merong potential person kang makikilala or maybe nakilala mo na magpapabago sa mga plano mo. Mag-a-adjust din itong person na ito para sa iyo. At saka ang ilan sa inyo, single ka man or nasa relationship, yung person na karelasyon mo or nakilala ay hindi Pilipino. Ang ilan naman, pareho kayong Pilipino pero magkakakilala kayo sa ibang bansa. Kasi yung person nakatira sa ibang bansa or nagtatrabaho sa ibang bansa. At saka, malaki din yung posibilidad na ang ilan sa inyo, single ka man or nasa relationship, isasama ka niya sa lugar niya. Magta-travel o kaya magsasama na kayo bilang family. At maraming adjustment ang kailangan. Ito yung cards para sa relationship. Page of Swords, the Emperor, at Ten of Pentacles. Pinapakita ng mga cards na marami kang iniisip. Mga plano, problems, or situation. At dito, pinapairal mo yung isip mo. Nakadalawang cards ka na kesa sa damdamin. Kasi nasa isip mo or plano yung magkaroon ng stable na pamumuhay at saka financial. Kasi maybe ngayon or in the future may isip mo na hindi panghabang buhay, ganito yung gagawin mo. Kaya gusto mong ma-save yung pwede mong ma-save ngayon habang bata ka pa. At habang may blessings na dumarating. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, meron kang mga minor injuries. Pero dalawang cards na yung nagsasabi na meron kang good health. At saka ang ilan sa inyo, nasa family nyo na yung matagal ang buhay. Meron kayong healthy genes. At saka ang ilan sa inyo, may kasama kayong elder person. Kayo yung nag-aasikaso. Sa mga single, isa sa inyo ng potential person ang magmamadali na maging kayo agad. Or yung maikasal. Ito muna yung alamin natin yung last card mo. The Sun. Kahit hanggang dito, pabor ang kapalaran sa'yo. Kumbaga magtutuloy-tuloy ito. Kaya pala, sinusunod mo na kung ano yung pakiramdam mo na habang swerte ka, iti-take mo yung chance. At saka ano man yung mga iniisip mo, walang clarity, ito na yung card na nagsasabi na lahat ng problems or mga worries ay masusolusyonan ng positive, yung pabor sa iyo. At saka sa mga single, kaya nagmamadali yung person. Bukod sa gustong-gusto kanya, kaya niya na kasi magkaroon ng sariling pamilya.
Sa mga nasa relationship, nagkakaroon kayo ng konting problema ng person mo. Kasi ang person mo, mas focus siya sa career, yung stable na pamumuhay. Hindi niya to ginagawa para sa sarili niya. Ginagawa niya ito para maging stable ang pamumuhay ng family at saka yung magkaroon ng great happiness. Ang weakness ng person mo, yung hindi niya nabibigyan pansin yung sarili niya or kung ano ba yung mga ibang importanteng bagay na dapat bigyan niya din ng pansin. Ito naman yung advice na mystical cards. Itong card na ito ay paalala sa kung ano man yung dumarating sa buhay mo, huwag makalimot. Lalong-lalo na kay God kasi siya yung nag-guide sa iyo para makamit mo lahat at malagpasan mo lahat. Itong spiritual gift naman, ito yung ginagamit mo lalo na kapag nag-iisip ka ng mga plano mo. Mas lalo mo pa nga itong nade-develop sa timing at saka pag-unawa mo sa sitwasyon. Naya-apply mo din sa sarili ang patience. Itong card naman na ito, pangalawang card mo na kailangan mong sabihin kung ano yung nasa isip mo o kaya yung totoong nararamdaman. Importante rin kasi yung opinion mo. Kaya nga ang ilan sa inyo nagkakaroon ng konting problema. Kapag nasabi mo kasi kung ano yung nasa isip mo or nararamdaman, may mga pintuan na magbubukas para sa iyo. Ito yung opportunity, understanding, at communication. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Sagittarius, Capricorn. May posibilidad na hanggang tarot cards makaka-resonate ka or hanggang dito sa mga charms. Ikaw na tumukoy kung nandito ba yung initials ng person mo.